Oh, magandang araw mga kanakbay. Ito yung araw na dapat talaga i-walk tour ko lang talaga dapat ang lugar na to na gagawin ko dito. Dito sa lugar na to, accidentally ang pagkikita namin ni boss at hindi ko na siya pangangalanan. Ito yung araw na pumukaw sa aking kaisipan at nagpabalik sa akin ng isang kwento na sa TV ko lang din dati nakikita at napapanood at kwento ng iba. Bata pa ako nun pero tanda ko yun. Ito yung kwento ng 1986 at alam nyo na yun. Mga kalakbay, nung panahon na yun dati, hindi pa talaga uso ang social media at tanging maririnig mo lang nung panahon na yun ang panonood ng TV, radio station at dyaryo lang. At nung panahon na yun mga kalakbay, uso talaga yung Marites dati. Noon pa man, Marites na. Mga kalakbay nung panahon na yon, doon ko na talaga makakabalita kung ano talaga yung mga nangyayari nung mga panahon na yon. Mga kalakbay, tara samahan nyo ako, balikan natin yung mga kwento ng mga nakalipas sa panahon. At ang kwento sa likod ng nag-iisa at natitirang Imbus Frame ni dating Presidente Ferdinand Marcos. At dito natin maririnig ang mga kwento kung paano ito nailigtas ng isang Master Sergeant at habang nagkakagulo sa loob ng Malacanang. Mga kalakbay, ito ang kwento ng 1986. Maikli lamang to, ikikwento, may maikling clip dyan. At ang Imbus Frame ni Marcos, kung paano rin talaga nailigtas ng isang Master Sergeant. Yun lang, mga kalakbay. Tara, mga kalakbay, kwento natin to. May pasingit pala mga kalakbay. Itong Imbus Frame pala ni Marcos, dinala na pala to sa Malacanang yung mga nakaraan. Ang nangyari kasi, pinipilit na hinaharang talaga ng mga tauhan diyan sa may Malacanang, na pinipilit na kuhanin sa kanila at i-credit na sa kanila daw na nanggaling para yung karangalan sa kanila maibigay at hindi kay Sir Walter Bermudez. Ganun po talaga at hindi itong Imbus Frame ni dating Ferdinand Marcos. At dito talaga to sa lugar na to, dito talaga ako naharang at nakita ni boss, na sa unay natakot pa ako na pasakay na ko sa kotse niya. At dito nga mga kalakbay, dito ko na rin kasi pinutol yung video habang nag-uusap kami at pilit nga pinapasakay sa kotse niya na may pag-uusapan daw. At ito na yun, ito ni maikling clip. Una sa lahat, ako po ay bumabati sa ating ginagalang na President PBBM, Bongbong Marcos, at sa umagang ito, ganoon din sa inyong pamilya. Bumabati po ako, isang magandang umaga. Ako po ay si Walter C. Bermudez, ang anak po ni Eduardo Bermudez, noong si Master Sergeant. Siya po ay naka-assign sa Gate 1 ng Malacanang noong panahon ng People's Power. Ito pong hawak kong Imbus Frame ng inyong ama. Ito po ay kinuha ng aking ama noong 1986 doon po sa loob ng palasyo, saan ito po ay kanyang itinakas upang itago at ingatan, dahil sapagkat yung mga kasamahan po nito ay sinunod at pinagsisira ng mga dilaw. At ito po ay aming iningatan mula noong 1986 hanggang ngayon. Hawak ko po. Ito po ang ebidensya na ako po ay isang legit na may hawak nito, na inutusan ng aking ama na ingatan, at binili niya po sa akin siya pa ay nabubuhay. Ito ay may pamilyang Marcos na sakaling maupo sa gobyerno o maging presidente ay aking isauli. Aking po lilinawin sa video ito
Yung noong 2018, ako po ay may inatasan na tumulong sa akin na ibalik ito sa Malacanang upang may balik sa kanilang pamilyang Marcos na si Francis Fontanilla, ngunit hindi po naging maayos sa kanyang paglakad sapagkat hindi po niya isinalaysay ng tama kung sino po ang nag-iingat ng imbus frame ng ating presidente. Nilagay niya po ang kanyang pangalan doon, Fontanilla, sa halip po na Bermudez, at ang kanyang lolo na hindi lang po malinaw, yun po yung aking ama. Kinuha niya pa ako ng detalye, pero hindi ko sukat akalain na ito'y babaguhin niya at ilalagay niya sa pangalan niya upang siya ay ang makakuha ng karangalan sa ating presidente. Kaya tinituwid ko po na yung naipasang 2018 na frame na nasa may larawan, yun po ay akin po. Ako po ang tunay na legit na may hawak po na yun. Yun po, at nung dumating sa panahon na naging presidente ang ating Bongbong Marcos, June 6, nilakad po namin. At ako po ay pinunta sa Malacanang, sa PMS, at pinakita ko na ako po mismo ang legit. At katulad sa video ito, nakikita nyo na ako ang may hawak. At ito ay nasa akin, wala kay Fontanilla. Yun po ay larawan lang, Xerox. Ako po ang totoong may hawak. Ngayon, dahil po sa ito po ay hindi nagtagumpay na maisauli, nakilala ko po si Ramil Advincula at na si Jenny Belvedere na pinsan ni Ramil Advincula. Ito po nilapitan namin dahil ito po ay nalaman namin na posisyon po sa ito. Kaya ito po ay nilapitan namin at iyan ang tulong upang kami ay matulungan na maibalik po sa inyo ginoong PBBM, Mr. President. Kaya sa mga nakita na itong video ngayon, ako po ay nagpapatunay na ako po at nasa aking pangangalaga ang 1951 imbus frame ng ating presidente na ginawa pa ito sa Madrid, Spain art. Kaya marami pong akong papeles at katibayan na ako po ang tunay na may hawak ng totoong imbus frame na galing po sa palasyo na sa Malacanang. Hanggang dito na lang po ang aking salaysay at pagkukorek sa imbus frame ng ating presidente. Magandang umaga po. God bless. Ito po madam yung yung imbus frame ni Marcos. Binalutan ko lang po ng plastic kasi para hindi po masira. Kasi medyo luman-luma na po. 37 years ko nang hawak. So, ito po yung nilalakad namin. Ilapit mo anak. Suwamit siya na yan. Video mo na maayos malinaw. Malinaw na nakikita? Okay. Yan po. Yung itsura ni Marcos. Ayan, kita-kita malinaw. Ito yung likod po. Ito po yung likod. Ayan, tuto kami Ito po yung katibayan na mayroong barcode. Yan po. Yung pinangahawakan ko pong legit po ito. Medyo sa sobrang luma na po. Ito na po yung nagiging niya. Po, hindi po to painting. Ayan po. Tinalihan lapit mo. Hindi po siya painting. Isa po siyang buhay. Ayan, nakapakat po. Imbus. Ayan po yung mga po. Ito, ninakaw na po na uncle ko eh. Pinag-interesa kala ginto. Ayan po. Pero lang po to, gold, lang po to. Ewan ko po kasi hindi pa ako marunong nakakita ng ginto. Ayan po. 37 years ko pong hawak po. Ayan lang po may ko po. God bless po. Magandang maga po, mahal na Pangulo ng ating bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos. Nais po namin pong ipaalam sa inyo na meron pa pong natitirang imbus frame ng inyong ama. Simula po nung panahon ng 1986 na pinasok po ang Malacanang, isa pong tauhan po ni Marcos Sr. na si Eduardo Bermudez na siyang kumuha po ng inyong frame. At ito po yung nakatago po ngayon at iniingatan po. Kaya po ang last will po ng kanyang ama na sa oras po na may lumabas na Marcos ay isauli. Ito po yun, teacher po ni Marcos.
Yan po, impose frame po yan. Ito po ang barcode po. Ang barcode po niya, ang may pangalan po niyan ay si Hector Madrid Spain Art. 1951 po, gawa po yan sa Malate po. Siya po ba yung gumawa niyan? Oo. Ayan, Malate. Yan po. Makikita nyo mga kalakbay. Yan po. Tapos po, ito po yung kumuha po, isang Master Sergeant. Nasa gate 1 po sa Malacanang. Nadali-dali po siyang nagbihis po ng uniforme at nagsibilyan para hindi siya manot. Nilagay niya po sa at nilawin niya po. At ito po yung CO niya po, si Lieutenant Colonel Buendia po. At ito na po yung anak niya po, na siyang nag-iingat po ng frame po. Nais po namin ibalik po sa inyo na ito po yung hawak niya po. So, sa kanya Ito ngayon yung ano? Opo, ito po, ito po. Opo. Nakikita natin Opo, yung opo. pin. Ito po yung papel po namin. Mahal na Pangulo, nung nilakad po namin sa Malacanang, hinarang po kami ng inyong staff na hindi po pinaalam. Ang gusto po nila mangyari, kunin po to. Ito po yung ano, no, September 19, 2022. Pero meron pong update yan, yung bago po, yung July 6 po, bago po kayo maupo. Nandun po sa amin ang original. Sana po, matulungan nyo po kami at may balik po to sa inyo. Sana po, makarating po sa inyo. Maraming salamat po. Okay. So ngayon mga kalakbay, ang makikita nating picture, ito lang. Yan. Ang makikita nating picture na painting, ito lang, yun lang. Pero may papakita ko sa may short clip tayo na papakita mamaya na video. Inyo na lang po sanang panoorin na talagang legit. Ayan. Itong picture na to, sabi ni Kuya, ano po yan, naka-imbose po yan. Pati yung ano niya, ito, ano ba tawag dyan? Naka-barcode po. Naka-barcode yan, tingnan nyo kung mga Ang gawa po kalakbay. yan si Hector Madrid Spain Art, 1951 po sa Malate, Manila. 1951 sa Malate, ginawa na, boss. Opo. At ito po si mahal na Pangulo Senior. Ito, congressman pa po siya niyan. Ayan. Bago si Marcos, po, 1951 po, congressman pa po siya sa Ilocos Norte. Sa ngayon mga kalakbay, Gusto dito namin. lang natin ito makikita, picture lang. Pero Mamaya makikita niyo yung video. makikita natin to sa personal. Yun lang mga kalakbay. Sana po ingat po kayo palagi at sana makita to ng ating mahal na presidenteng Marcos. Ayun lang, God bless po. Una po sa lahat, ako po yung nagbibigay ng isang pagbati sa inyo buong pamilya sa ating ginagalang na Pangulo ng ating bansa, si PBBM Bongbong Marcos. Ako po ay nagbibigay galing sa inyo po. At ito po, ako po ay matagal na po na itong frame ng inyong ama o larawan na galing pa po sa Malacanang noong 1986, kasalukuyang kasagsagan po ng People's Power, na kung saan nandun po yung aking amang si Eduardo C. Bermudez, si Master Sergeant, na dati pong sundalo, at ito po ay hawak ng kanyang COC, Lieutenant Colonel Buendia. Ito po, nung pinasok ang ating Malacanang, ang aking pong ama ay naroon sa Gate 1, at ito po, nung napasok na po itong Gate 1, at pinasok na po ng mga makadilawan, ang ama ko po ay naghubad ng uniforme at ng sibilyan, at ito po ay dali-dali pumasok sa opisina o kwarto ng inyong ama upang ito po ay maisalba o maingatan at itago, at ito po ay kanyang inuwi noong 1986 at upang ingatan po at upang sa ganon ay meron pang matira pong alaala ng inyong ama, sapagkat yung iba po ng larawan niya, alam naman limit natin na ito ay pinagsisira at pinagsusunog. Ngayon po, ako po ay nagkakilala po kami ng ating brother na si John pangalan niya? Rapols, na humihingi po ako na kami ng tulong ni Brother Ramel Advincula at ang aking buong pamilya na ito po ay makarating sa inyo at maisauli, sapagkat ito po ay binili na aking ama na sakaling merong mahanap yung muli ito o hanapin o kaya may maupong muli na Marcos
na bilang presidente ay muli pong aking ibalik. Ako po ay nataasan ng buhay pa aking ama. Sa ngayon po ay siya namatay na. At ako po na lang po ang natitira na pinagkatiwalaan. At ito sa ngayon ay aking pong pinupusigin na maibalik sa inyo. At pagkat ito po ay 1986 pa, hanggang ngayon ay hawak ko po. Kaya nawa po. Kaya sa tulong ng ating brother na si John Rapples. John Rapples ay matulungan po kami mailapit sa inyo at maisauli po ito. Kaya hanggang dito na lang po, Mr. PBBM President Bongbong Marcos, God bless po.